Savior leads me. Now, so let's go on sa pinaka-importanting part of this service, the preaching of God's Word. Ang akong ginangin ng atong pastor, Pastor James. So please come here in front and give to us the Word of God. Amen. Thank you, special mga young ladies sa inyong nindot kayong special. All the way, my Savior leads me. I hope mga kaigsunan nga we acknowledge the leading of God sa ato ang mga kinabuhi. And when we ask God wisdom, we wait for that wisdom. Ug kung moabot na ang wisdom ngayang gihatag, ato pong tumanon mga kaigsunan. Because a lot of time that people ask for wisdom, pero dili ginahulat ang wisdom nga ihatag sa Ginoo. O kung moabot na pud ang wisdom, dili pod ginatuman, and it is problematic mga kaigsunan. So by this time, akong gihangyo ang tanan sa palihog sa pagbarug, and open your Bibles with me in the book of Hebrews chapter 12. Let us read verses 12 down to verse 17. Hebrews chapter 12, verses 12 down to verse 17. If you are there, please say aloud, Amen. 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 Murag duha ra man katingog ang nadungog. Okay, ang pinaka-loud yun. Again daw eh. If you're there, say Amen. 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 Napugos ang uban. Okay? So, in Hebrews chapter 12, verse 12, the Bible says, "Wherefore, lift up the hands which are hung down, and the feeble knees, and make straight the paths for your feet, lest that which is lame be turned out of the way, but let it rather be healed. Follow peace with all men, and holiness, without which no man shall see the Lord. Looking diligently, lest any man fail of the grace of God, lest any root of bitterness springing up trouble you, and thereby many be defiled. Lest there be any fornicator or profane person as Esau, who for one morsel of meat sold his birthright. For ye know how that afterward, when he would have inherited the blessing, he was rejected, for he found no place of repentance, though he sought it carefully with tears." Let's pray. Father in heaven, ubani ang amo ang pagtuon sa imong pulong this afternoon. Thank you sa mga katawhan who are still with us this afternoon, Ginoo. Bless and open our eyes that we may see wonderful things from your word again. Ikaw na maghatag ka ng magkadaugan, Amahan. Panalangini kami, ug liguna kami, kay nasayod ikaw. Wala kami mabuhat kung wala ang imong panabang. Thank you for the way you will answer sa mga paghangyo, Ginoo. Sa ngalan ni Jesus, gipangayo na mo ang tanan. Amen. Palihog bang lingkod ang tanan? Ang mensahe karon naguluhan, continue the race. Very simple one. Continue the race. Ipadayon ang lumba mga kaigsuunan. Ipadayon kay di ka mawala, kay all the way your Savior will lead you. And it's good for us to continue our race knowing that we have a leader na ay naguna, na ay mo guide sa atua para dili ta mahanaw mga kaigsuunan. And the only time ato maunlod ta or mahanaw ta when we take our eyes off from Jesus, just like what happened kang Apostle Peter sa diha nga na siya nagbaklay sa ibabaw sa tubig. The moment he took off his eyes from Jesus, naginahinay siya kaunlod mga kaigsunan. But when he called, "Lord, save me," diha dayon ang atong Ginoo miyahat sa iyang kamot alang sa pagkuha og pagtabang kang Apostle Peter, and he was saved. Now in the chapter 12 sa Hebrews mga kaigsunan, truly there is a race nga gitagana ang Ginoo sa matag usa kanato. Usually in verse 1 atong basahon, ato makit-an dinha nga naagi diha ang race. Ang basahon, "Wherefore, seeing we are compassed about with so great a cloud of witnesses, let us lay aside every weight and the sin which doth
so easily beset us, and let us run with patience the race that is set before us, looking unto Jesus, the author and finisher of our faith. So ato makita mga kaigsuonan that in our race, there are things that will hinder us na ay makababag sa tuwa, and we must set aside all those things, ang mga pagpakasala, ang mga kabugaton nga atong gipasan mga kaigsuonan, lay aside. And we must run with patience, natay endurance. You see, and ato makitaan mga kaigsuonan nga our example is the Lord Jesus Christ. He despised the shame. Ngano man, kung tanawon nimo ang verse 2, na ay sekreto si Ginoong Hesus nganong nakalahutay siya. Let me read it to you again. Looking unto Jesus, the author and finisher of our faith. Look at this. Who, for the joy that was what? Set before him, endured the cross. Why did he endure the cross? Because of the joy that was set before him. Na ato makitaan mga kaigsuonan, the Lord Jesus Christ suffering in the cross was real. Tinuod to nga pagantos. Sakit kay to mga kaigsuonan. But Jesus Christ was looking beyond. He was looking forward in the future, the joy that is set before him. Ang kalipay mga kaigsuonan nga makita nga dunay kalag ng mga luwas kay tungod sa iyang gi-achieve nga sakripisyo dito sa cross. And because of that joy, because na siya nakita nga kadaugan in the future, he despised the shame. He endured. Nilahutay siya mga kaigsuonan. And because he endured, sat down at the right hand of the throne of God. Na kung tanawon nimo mga ang verse 3, for consider him that endured such contradiction of sinners against himself, lest ye be wearied and faint in your mind. So consider him. Lantawa siya. Himuha si Jesus Christ nga imong example. So mga kaigsuonan, we must look forward sa unahan, luyo sa mga kaguliyang, luyo sa mga problema, luyo sa mga kalisod sa atong dagan, sa atong race, diri sa kalibutan karon mga kaigsuonan, atong makitaan that there is heaven nga giandam sa Ginoo sa atoa. There is glory nga giandam sa Ginoo sa atoa. And atong makitaan mga kaigsuonan that the best thing in heaven is the Lord Jesus Christ. Heaven is heaven because Jesus is there. God is there mga kaigsuonan. Kung ang Ginoo mapabilin diri sa kalibutan ay magpasaksi ko kay magpadiri ako sa kalibutan. You see, no ato makita mga kaigsuonan that I wanted to go to that place because Jesus is there. And one day, establish sa Ginoo ang iyang gingharian diri sa kalibutan in the eschaton. Sa eschatology na tawag nga eschaton. Kanang eschaton mo na siya ang kanabitang eternidad na. Eternity na. Katong wala nay dagat kay gi-renovate na ng tibuok kalibutan, and God will go down, the New Jerusalem will go down diri sa kalibutan, katong renovated earth, og dinhi na ang gitawag nga eschaton. We will be living here forever. So in that way, tama pod gamay ang mga saksi. Kay we will end up diri pod sa kalibutan. You see? So ato makitaan mga kaigsuonan, maglalis ng mga Kristiyano, mga saksi, di langit. So anak po itong saksi, di lagi kalibutan. So, mga Christian, langit una, sa eschaton, kalibutan na yun. You see? Because there will be new heaven and new earth. And this earth will be heaven because Jesus will be there. Jesus will be here. Na ito makitaan mga kaigsuonan that sa kaninga lumba, kinahanglan tani ipadayon. Dili ni sa pwede mahunong. We must continue the race hangtod sa katapusang gutlo sa atong ginawa mga kaigsuonan. We will not stop growing and pursuing Jesus until the end of our lives. So karon na ay mga tambag sa atoa ang pulong sa Ginoo because God knows that along the way there will be something mubabag sa atoa mga kaigsuonan. So first of all, we must be prepared. Mahimot ang andam sa mga unsa man galing mubabag sa atoa. And number 2 mga kaigsuonan, we must know kung unsa tong ginasundan. Dapat ang kabalo kung ata paingon. Parang naglumba ka, apel kag race, importante kay sa race, nga kabalo ka mobasa sa mga signs. Kay kung di ka kabalo mobasa sa sign, malipat ka, patakar haldagan,
makakabalo kang impaingnan. You see? So ato makitaan mga kaigsunan, you need to know your destination. Unsa man tong aim sa race, unsa man atong ginakabot, unsa man ato ang gusto maangkon niini nga mao nga race. And number 3, we must know kung unsa ang mga possible hindrances nganong di ta kalahutay. And that is the 3 things nga atong pag-angkonon karon mga kaigsunan. Number 1, we must be prepared. Mahimutang prepared niini nga dula or nga run nga race mga kaigsunan. Ang giingon sa pulong sa Ginoo, if we would read verse 12, wherefore lift up the hands which are hangdowns and the feebleness. So gusto mo makita example aning hands nga hangdown o feebleness, ipabaklay lang niyo si Brother Lawrence. Makita ninyo kung unsay ay itaw. So loy kay Brother Lawrence kani ampo ninyo ha. Ayun just Ginoo. Okay? So, hang down. Ana taon, ay luya na. Kay nga naman, moabot ang panahon nga kapuyon ka. Sa amo ang training sa una, maglumba migdagan kay agi magigug track and field. Ang ginaingon sa amo ang gitawag nga coach, as much as possible, kung kapoy na gyud kaayo ka, ayaw gyud hunong og dagan. Ipadayon lang. Ipadayon lang. Makuyapan ka naman, muriski yun mo. Ikaw? Padayon lang. Padayon lang yun, ganuman. Kay kung mo start na ganay kag hunong, kapoy na kayo ibalik og dagan. You see? Manggawas ng sakit. Kay by and by, based sa ako ang experience, mudagan ka, dagan. Pagkataod na, bago pa ka nagsugod, una pa lang around sa oval, sakit kay na imong diri. Labi na inom kag soft drinks, sakit kay na diri. Labi na og kana bitawng hilig kay kag junk foods, sakit kay na diri ambot ngano. You see? So siguro sa tuang kinabuhi karon ang junk foods ug soft drinks ang mga pagpakasala ba. Mga tilaw-tilaw sa mga dili maayong butang. So mga lagad na kas Ginoo, apil na kag rest, mo sakit imong kilid lami honong. Pero mga kaigsunan, based ako experience, padayon nagdagan, tingala ka. Katong sakit diri, hinay murag bubanhod siya. Hangtod nga mawala. Hangtod nga, mulahutay na ka, makuha na nimong facing, o niya, ma-adapt na sa imong breathing ang imong dagan, straight na ka na. Makahuman na ka. Pero, ana mong coach, pananglitan, og makahunong mangyud ka, adi na gyud nimo makaya. Ayaw lingkod, ayaw hawa sa truck, padayon lang, bahalag nagbaklay. Hangtod nga, mahuman nimo ang race. Ang importante, ni human ka. You see? So mga kaigsunan, we must be prepared. Siguro na hang down na imong kamot sa kakapoy sa pagpangalagad sa Ginoo. Siguro feebleness na, luya na kay imong tuod sa pagpangalagad sa Ginoo mga kaigsunan. There are discouragement, loss nga niya pasan nimo sa imong kinabuhi. But I tell you, padayon lahota igsoon kay importante mahuman nimo imong race. Ang kasakit diha og din nimo mahuman imong race. And remember, you are Christians. You are the Christians who are going back in the afternoon. And I would presume that you are more faithful among others. And kamo kasaraan ang mutambag sa itong mga kaigsa. Tama? Mutambag ta, di ba? Padayon lang. Tama? Na-amen diha? Amen. Tubag-tubag. Good mo, kasi natulog diha. Pag natulog na gani, nidungo na. Sa ito, nag-ampo na siya. Nag-ampo na. Okay? So, pananglitan. Mga kaigsuunan nga. Di ba? Ikaw mutambag, padayon nagpag-serve sa Ginoo. Alam good pa-discourage, sister. Alam good pa-discourage, brother. Di ba? Tama? Kamu manggid ng number 1 nga mo, dasig. Kabalo ka nga, sakit kayo. The same word nga imong ginagamit pagtambag, mao po itambag sa imo. Sakit kayo. Karaka ako mo doy kasultian ni bay nganong ako naman ang gisasultian ani. And there are a lot of Christians nga masuko. Kabalo naman ko ana. Nay mga Christians inana. Ngano man? Because deep inside, you know that you must be the one to say it. Mo nang muingon nga kabalo na kana. And I cannot blame you for it. Why? Because something you are feeling pain sa ilod mong kasing-kasing. Kabalo ka mo nang nahitabo kang Job. Hawag ang tambag sa amigo ni Job sa iya in Job chapter 4. Job chapter 4 mga kaigsunan. Atong basahon na tambag ni amigo ni Job. Una Job was a faithful person. Sa ilang lugar siya ang pinaka-faithful. Unya karon tanawa ang tambag ni Eliphaz.
kang Job mga kaigsuunan. Kanireklamo man si Job. Kung tanawan ni mo ang verse 3, it was chapter 3, it was Job's misery. Gisulti ni Job ang iyang mga kasakit. Sumala pa niya may pagwako na tao. Sumala pa ni Job mga kaigsuunan. You see? Ingon pa ni Job sa verse 3, chapter 3 verse 3, let the day perish when I was born, and the night in which it was said, there is a man child conceived. Let that day be darkness. May pagnamatay na lang ko, katong pag-anak nako. Alam ni Job, nahimo tong adlaw sa kangit-ngit, ang akong adlaw sa akong pagkatao, katong birthday nako. Dapat to, nga dito siya adlaw sa kalipay, adlaw to sa kasakit, kay may pagwa ko na tao sa kalibutan. Anas Job? Nalikramo si Job, tungod sa iyang mga problema, kasakit sa kinabuhi, namatyan sa mga anak, nawala ang iyang mga properties, giingnan sa siyang asawa, curse God and dies. It was very, very painful. Sakit kayo. So the best definition sa feebleness o arms nga na hang down. Now, ang first katambag ni Eliphaz kang Job, tanawa mga kaigsunan. Verse 3 to 4 sa chapter 4. Behold, thou hast what? Daghan nga gitudluan, Job. Daghan nga gitambagan. And thou hast strengthened thou what? Thy words have upholden him that was falling, and thou hast strengthened the feeble knees. But now it is come upon thee, and thou faintest. It toucheth thee, and thou art what? Troubled. Daghag mga luya, Job, nga imong gipangtambagan. Daghag mga na-discourage, nga imong gi-encourage. Pero ikaw nagka-problema karon. Og nasamo ka. Ikaw ang naglisod karon. Musurrender ka. Mo po tambag na ko sa imong mga kaigsunan. That is something that must be told to you. Told to us. You see, it's easy to say, okay na, ipadayon lang. Kupot lang yun sa Ginoo. Pero mga kaigsunan, remember, when that same problem maabot sa imo, ayaw kalimot pud og kupot sa Ginoo. Kay lisod kayo, basin ka to imong kitabagan sa una mo ingon, di ba? Ingon ka, kupot lang sa Ginoo. It will be very, very painful. And I praise and thank the Lord for people to say that. Pag naay tao, sanay na discourage ko, na ako itambagan sa una, and he will have the courage to tell me, Pastor, di ba ingon ka nga mapadayon lang? Di ba ingon ka, Pastor, nga dapat mulahotay lang, kupot lang sa Ginoo? I will be very thanking that person. Nga naman, I will be challenged bitaw, no? Na-remind ko, salamat. Di ko pwede mag-una-unag paluya-luya di ay. You see? So ikaw pod mga kaigsunan, di ta mag-una-unag paluya-luya, di ta magpauna-unag katumba. We must prepare. Kung naluya na, pangulam mo og katong grip ni Brother Juan para makusgan mo. Okay? You see? So unsa man na? Kasi pasabot na ako, nganong gi-appeal man imong grip ni Juan Pastor, meaning exercise. Exercise imong pagtuo. Kung naluya imong pagtuo karon, exercise gamita imong pagtuo. Ask something God, Lord, pangayoon ako sa Ginoo by faith, ihatag ni Ginoo. Exercise it. Pag ugma wag yatag daan palagi ko. So may problema diaron. You see? So ato nakita mga kaigsunan that we must hold on to God. And the Bible says, going back sa ato ang gitawag nga teksto mga kaigsunan sa verse 13, and make straight the path for your feet, lest that which is lame be turned out of the way, but let it rather be healed. See? Di gid na ko mawala sa una-una ba? Mura siguro gigamit is Brother Lawrence para mahimong ilustrasyon sa mensahe ba? Back by Brother Lawrence kanina so. Naunsa ka? Sagoy. Saguyod. Bitaw. So ato makita mga kaigsuunan nung that's true. Itong kinabuhing Kristohanon. Muna sa mga pastor, pag nagari pastor nga mohunong pagpangalagad sa Ginoo, among term na sagoy. Nganong sagoy man? Alang nagsaguyod na. Nasaguyod lang pagtuo. You see? So ato makita mga kaigsunan, sometimes magsaguyod na ta. Pero ang giingon sa pulong sa Ginoo mga kaigsunan, make straight the paths. Tul-ira na pud ang imong dalan. Kay nga naman, ni sideline ka. Wala kas mainline. Niadto ka sideline, munang naluya ka. Pabilin lang sa mainline para paspas ka. You see?
Pag mo mulikoy na gani kadiha na ang kaluya. Muna ang iyon sa pulong sa Ginoo, straight lang. Kabantay ka sa highway, pag mo shortcut ka, kasagaraan yung shortcut kay rough road. Imbes kay makatipid ka, mas makamahal na noon ka. You see? So prescribe ang Ginoo nga dalan, stay there. Ayaw pag imong buot og imong kaugalingong gusto. Ay pag buot og imong kaugalingon nga plano, stay in the path of God. See? Stay in the path of God. And ato makita, unless that which is lame be turned out of the way. Mawala na noon. But let it rather be healed, tambali. Panambaligson. You see? Now, ato makitaan nga we are expected by God to do it. We are expected by God to survive. We are expected by God to be healed. We are expected by God so nga mo padayon. In Philippians chapter 2, open your Bibles there please. Unsa ang giingon sa Biblia? Gwapo kay nga combination of verses ba? Verse 12 ug verse 13. Philippians 2:12 and 13. Wherefore, my beloved, as ye have always what? Obeyed. Not in my presence only, but now much more in my absence. Look at this. Work out your own salvation with fear and... Now, we are commanded by God to work out. So it is our job to work out. It is our job to go on. Pero, pag abot sa verse 13, for it is what? God, which worketh in you both to will and to do His good pleasure. It is God. Ang Diyos mo'y mo trabaho para nimo. So what does it mean? Ikaw ang mo-work out or ang Ginoo mo'y mo-work para nimo. So mga kaigsunan, atong makitaan, truth in the light of this verse, ang tabangan lang sa Ginoo, katong mutabang sa ilang kaugalingon. You see? Help yourself. Have faith. Continue. Work out your salvation. Work out your faith, and God will give you grace. He will work for you. You see? Pag dili na ka, mo sa pinday na ka, you see? Lahi man tong musurrender nga di na ko. Tong musurrender nga Lord, ikaw na tabangi ko Ginoo. Munang kalahian. Nay musurrender nga di na ko, bahala na mo diag mga matay mo, di na ko, dira ko. Napoy mayon nga Lord. Saan na ko kuan Lord, di na ko makaya Ginoong Dios. Tabangi ko. Ang Ginoo, He will not work all the work for you. He will enable you. Munang saad sa Ginoo, i-enable kaniya. Kay enable man kaniya, meaning there must be effort exerted from you. Sa imuhang gitawag nga pag-exercise sa imong kaluwasan. Dili para maluwas ka, pero i-exercise ang imong kaluwasan. Para motubo ka, you need to exercise it and God will give you grace. He will enable you para makalahutay ka mga kaigsunan. God will only help those people who are doing something, mga kaigsunan. And again, kita po mga Christians, maybe makaingon kasi mong gagalingon nga medyo strong naman koron. But we are also commanded to strengthen katong mga nangaluya. Kung naluya ka, strengthen yourself. Kung nakita nga naluya, strengthen them. In 1 Thessalonians chapter 5, in verse 14, the Bible says, now we exhort you, brethren, warn them that are unruly, comfort the feeble-minded, support the weak, be patient toward all men. Support the weak. So you see, we need to be prepared. And by the grace of God, mga kaigsunan, mahimo kang andam and be ready. Kay nagoy moabot nga kuluyahon sa imong kinabuhi. Nagoy moabot mga kaigsunan nga lisod kay nga kahimtang sa imong kinabuhi. You know, there are times nga kami duha sa akong wife, mana ako sa akong wife, Mang, mag-pray ta. And then, mag-pray ming duha, maglumba lang nimi gidila kay duha. You see, because there are weakness nga moabot sa imong kinabuhi. There will be pain nga moabot sa inyong kinabuhi. And we praise and thank the Lord as me as a pastor, I have my wife nga ako ang katimbang. So ato makitaan mga kaigsunan, you have your family nga imong katimbang. So train your family to pray with you. Help them and teach them to pray with you para uban-uban mo nga inyong pasanon ang mga kabugaton sa inyong mga kinabuhi. Why? Because one day, there will be pain, na yung mga kulayahon, na yung mga kabugaton, na mubabag sa imong kinabuhi, mga kaigsunan. See? Now, karon, number 2, unsa tong goal? To what? Nag-raise ta? To where? To what? Paingon. Unsa tong goal? Unsa tong kabuton sa atong gitawag nga race sa atong kinabuhi? Now, we must know what we are running after. What we are running for. Ata
mo paingon mga kaigsunan. Going back in our text, ang giingon sa pulong sa Ginoo sa ato ang teksto mga kaigsunan, the Bible says in Hebrews chapter 12 verse 14, follow what? Peace. Peace. Kabalo mo saning peace? Ha? Katugong bulong-ilangoy yan ay kaliskis? Oh, fish day today. Peace. Peace. Okay? So, kalinaw. Na ato makitaan mga kaigsunan. Kabalo mo na sa kalinaw? Katong galang-galanguyan sa peace, linaw kayo. Sabi mo, why ayo? Okay, so, follow peace, kalinaw. So first of all, mga ato makita one of the title of the Lord Jesus Christ is Prince of Peace. And ato makitaan mga kaigsunan, we can have peace with God through the Lord Jesus Christ, Romans chapter 5 verse 1. So, gitudlo ni Jesus Christ sa Matthew 5:9 sa iyang Beatitudes, we must be blessed are the peace makers. You see? So peace. So peace is one of the most important thing nga atong dapat maangkon when we are a Christian. So ato makitaan, in our race, we are to pursue peace. Natay kalinaw. Number 1, peace with God. Maangkon nimo ang kalinaw sa Dios, meaning kaluwasan. You can only have peace with God if you are saved. You are not at peace with God if you are not yet saved. So be sure sa inyong kaluwasan. I know that you are afternoon Christians, morning and afternoon Christians, but you need to be sure sa inyong kaluwasan. Kabantay mo sa mga mensahe sa pulong sa Ginoo, we are always challenging our salvation. You see, in our sanctification, we challenge our salvation. This morning, we challenge our salvation by looking at the works of the flesh kung naabas tong mga kinabuhi. We always challenge it. Kaya nga naman, masipyat na kasanan. Masipyat na kapagpili sa iya, ay langgid sa imong kalawasan. Ay langgid sa kalawasan. You see? So ato makita mga kaigsunan, salvation. Salvation is very, very important. So you need to have peace with God. Peace with God, mga kaigsunan. And if you have peace with God, ato pong makita in Proverbs chapter 16 and verse 7. Open your Bibles there, please. Proverbs chapter 16, verse 7. If you're there, please say, Amen. Amen. When a man's ways please the Lord, he maketh even his enemies to be what? At peace with him. So, if your ways please the Lord, if you're at peace with God, then you can even make your enemies have peace with you. You will be a dangerous man if you can please God. So, you will be at peace with people. But that's not always the case. There will be also sometimes problem because the very basis that you please the Lord. So napoy gipasabot si King Solomon. Because in the Old Testament, when you have favor with God, you will be a powerful person. You will become a person of authority. But not in our time today. You see, that's not the basis of dili na siya mao ang basis sa approval sa Ginoo in our time today. Pero ato makitaan mga kaigsunan, peace with God. And ato makitaan, peace within yourself. Na kay kalinaw sa imong kaugalingon mga kaigsunan. Mabitaw na ang giingon sa Colossians chapter 3 verse 15. Unsaon nimo pagkaangkon og peace? Kung wala kay kalinaw, bisan pa sa imong gitawag nga kaugalingon. Colossians chapter 3 verse 15, and let the peace of God rule in your heart, to the which also ye are called in one body, and be thankful. Let the peace of God rule in your heart. Maghari ang kalinaw sa Ginoo sa imong kinabuhi mga kaigsunan. Be at peace with God. And ato pong makitaan that we must be at peace with people around. Mga katawhan sa palibot na kay kalinaw. Okay, kaaway, kabalo ka magpasaylo, o kabalo pug ka mudawat og kapasayloan. Sometimes ayon kayo gitawag nga mupasaylo. Pero sometimes mas lisod ang mudawat og kapasayloan. Kay kung mudawat kag kapasayloan meaning mangayaw kag dispensa, mangayaw kag kapasayloan. Sayon na kay mingon nga okay ra, kalimti na to, pero gabuto-buto pa imong dughan. Pero mas lisod mga kaigsoon nga moduol ka magpaubos imong kaugalingon, pasayloain tahong ko kinasayop ko. You see? When you will become a married man, married woman, atong mga ulitawog dalaga, mauna ang pinaka number 1 ninyo nga dapat ma-learn ang pagpangayog pasaylo. Kaya nga naman, along the way sa inyong relasyon,
sa magtiayon, ay daghan kog panahon nga makasala ka, makahimo kag dili maayo, kasukan ka. And the only way for peace is to ask for forgiveness. Ang kuno nimo nga nasipyat gyud ko pasaylo ako. Okay? Hilakilakan ng gamay. Okay na, humok ng kasing-kasing. Ito, binuang lang. You see? So ato makita mga kaigsuunan nga but it takes a lot of humbleness. Ngano man? Lisod kayo nga mahimo, perminti kang tama. Mas lisod gis mga babae kang mababae perminti man tama. So, lisod kayo. You see, lisod kayo. Lisod kayo mga igpasaylo. Ang babae, lisod kayo mga igpasaylo. Tinood lang. You see? Nakasala ka pag sorry. Sorry! Ano ba? Sorry lagi ko. Kaman, imo na yung sala ka man. Pagkataon-taon, ikaw na yung mga igsorry. So, ano man ganun ba? Nabali naman. Ako na may mga igpasaylo noon. Bitaw. But mga kaigsunan, going back sa itong topic karon, you need to learn to ask forgiveness. Humbleness. Paubos sa imong kaugalingon. Di ba, pananglitan, makasala ka sa imong mama o sa imong papa. Ay mong borong magpagahigahi ka. Ano ka nga, og di lagi ko mangayog balon, ano, di ko magpasaylo ba? Pero mangayo magkog balon. Nalanggag ko yung panginabuhi lain, di ko magpasaylo. Ayaw, uy! You see? Ngayon lang magpasaylo kay baon. Ayaw po. You see? It's hard. Samot na mga kaigsunan, kung ang gitawag nga ginikanan, mga igpasaylo silang anak. And there are times I need to ask forgiveness to my children. You see? Kung tandaan ninyo si Francis o si Francine, there are times nga kasukan ako sila. There are times nga murag basubraan akong pagdisiplina sa ilaha. And there are times nga ako silang tawagon sa kwarto, nak, sorry kay nak. Saylo ako. You see? Be humble. Lisod kayo ang ginikanan, mga igpasaylo sa anak. Masayon pa siguro ang anak, mga igpasaylo sa ginikanan. But we need to learn this, mga kaigsunan. If we wanted peace, if you wanted to experience real peace sa imuhang kinabuhi, have peace with all men. Peace, starting with your own family. And ato pong makitaan ang ikaduha nga imuhang sundon mga kaigsunan, tanaw nimo ang pulong sa Ginoo. Follow peace with all men and what? Verse 14. Nabian na mo. If you're there, Hebrews 12:14. Follow peace with all men and what? Holiness. Without which no man shall see the Lord. Holiness. Sa 1 Peter mga kaigsunan chapter 1, unsa may giingon sa pulong sa Ginoo? Verse 14 and verse 16. Open your Bibles there. The Bible says, verse 14, verse 15, but as he which hath called you is what? So be holy in all manner of conversation. In your way of life, be holy. Because it is written, be holy, for I am holy. God is holy. Balaan ang Ginoo, it means sanctification. I don't need to expand more on this. I have preached about this before. It talks about sanctification. And you can only have this when you have faith in Jesus. You were justified by faith and you can only be sanctified by faith. I have told you last Wednesday, mga kaigsunan, holiness is not the way to Christ, but Christ is the way to holiness. If you wanted to be holy, then you need the Lord Jesus Christ. You need the word of the Holy Spirit. You need the obedience to the word of God. And that's the time mahimo kang holy. And you must pursue holiness. Imong i-pursue ang holiness, mga kaigsunan. Muning paningkamutan nga imuhang gitawag nga maangkon. Offer yourselves to God and let Jesus control your life and you can be holy. Now, those are our aim. Moto atong aim, mga kaigsunan. Moto ato ang gusto makabuot. Nganong gapaningkamot ta, bahalag maluya ta, gitawag nga maningkamot ta nga malig-on nga naman para makaangkon tag kalinaw. Atubangan sa Dios, nindot kayong anak kay kalinaw sa Dios. Mana ka nga bisan pagkarong adlaw balik ang Ginoo. Okay ra ko. Sometimes no, pag nabitong you are my sheep, I am your shepherd. Sometimes there are people nga mga badlungon, gugayo masa kuan nga kapila na istoryahan, di gyapon kasabot. Usay ba pray ko sa Ginoo, Lord. Balik na Ginoo para kaming tanan pag hukmi na mi tanan Ginoo, hikapoy nako. You see? Balik na Lord. You see? So ato makitaan mga kaigsunan, what about kung karon mo balik ang Ginoo? Do you think that you have peace? Makaingon ka nga okay na mo balik ang Ginoo ron kay I know that I have lived faithful life. I have finished my course.
I finished my faith. Makana ba ka? Or you don't have peace? Nindot ka na kay kalinaw. Kalinaw sa imong kaugalingon, nga kabalo ka, nga nakay kalipay, nakay joy sa imong kasing-kasing. And ato makitaan mga kaigsunan, nakay kalinaw uban sa mga katawan. Gwapo kay ng peace. Grabe kay naka nindot nga butang. And holiness. You are right with God. Tama ka, butubangan sa Ginoo. And you're growing in your Christianity. You are sanctified. You are becoming more like Christ. Muna tong aim. Muna tong ginakabot sa tong kinabuhi, mga kaigsunan. So, dapat di ay, sukad ka na himong Kristohanon, naga-increase ang imong kalinaw, naga-increase ang imong holiness, dili pwede, nakaniabto tong bago pa ka, holy kay ka, karon na himo na kang badlungon. No! You're not growing in that case. You need to grow and grow and grow and grow. Munang dapat sa ato ang kinabuhi ng mga Kristohanon. Sad to say that there are a lot of people that when the first year of their salvation, holy kayo, nagsigi og pangalagad sa Ginoo, after 2 years, 3 years, naluya na, di naganahan mga lagad sa Ginoo, there's no holiness there. There's no sanctification there. There's no growth there. There's no peace there. And maybe that person do not know the Lord Jesus Christ. Because if you know the Lord Jesus Christ, walay idle time mo ba ng Ginoo? You would always wanted to grow and know Him more. And to be like Him more. To be like Him more. Di ba? Kay, kung mag-uban mo sa tao nga imuhang hinigugma mga kaigsunan, by and by, so, dagan mo lang nga mahimo ng murag kapariha ang inyong kinaiya. You see, matransform ka, matransform ng isa, hangtod nga murag na pareha na gid inyong kinaiya. Inana atong aim sa Ginoo, we must be with Christ always, learn about Him, hangtod nga atong kinaiya, mahimong susama sa kinaiya sa atong Ginoo mga kaigsunan. His attitude, our behavior will be like us. We will be like Him, rather. You see? Now, as number 3, the last point sa atong message karon, let's look at the hindrances. Nay some hindrance nga giingon ang pulong sa Ginoo diri mga kaigsunan. Verse 15, looking diligently, lest any man fail of the grace of God, lest any root of bitterness springing up trouble you, and thereby many be defiled. Imo nang gihagbasan imong kasing-kasing. Imo nang sprayan o round up imong kasing-kasing. Pero napay ugat. Nga pa gyud naibot. Napay mga ugat sa bitterness. Napay mga kalagot, napay mga kasakit, napay mga pangibog sa unod na nagpabilin sa imong kasing-kasing. Kinahanglan tong maibot mga kaigsunan nga naman. Kay kato matrigger, kato motubo, delikado. That's why, again, at what I have told you this morning, ang sugo sa Ginoo sa ato when it comes to temptation is not to withstand temptation. Ang sugo sa ato when it comes to temptation is flee from it. Likayi. You see? Pag na'y tentasyon ani nga dapit, likayi. You see? Na ato makitaan mga kaigsunan, if you are a young couple, Christian couple, nga wala pa mo nakasal, likay mo nga mag-uban mo kamura doon, likayi. Something like that. You see? Dapat kung mag-date mo, uban na si mama. Okay? Kung maahi mo, uban na si pastor para malibre. Ito. You see? It's okay. Nai siya peron. Kaya nga naman, mulikay ka sa tentasyon. Kaya nga naman, ang gayon sa pulong sa Ginoo, likayi. You see? Ganina, we have around the table discussion with the young ladies. And ato makita mga kaigsunan, it's real. It's going on sa ato ang tawag mga kinabuhi kanon. There are a lot of people nga dili kapugong silang mga kugulingon. That's why, likayan. Kaya nga naman, mabitaw na nga, pagmingon ka karon nga, pag imong anak pastor, pag gitawag nga maulitawag madalaga na, inana, di lugar nimo sa ligan. Wa magkoy salig sa kong kagalingon sa ilaha pa. You see? I don't even trust myself. You see? Dili nako pwede sa ligan akong kagalingon nga nang giingon sa pulong sa Ginoo, flee from that things. So I will tell them to flee also. You see? So atong makitaan mga kaigsunan, maybe buutan ka, pero ang demonyo dautan. That's why likay. Run from it, muna itudlo sa pulong sa Ginoo mga kaigsunan. And always go through the things in the right perspective. Nga naman, there will be consequences agabot sa panahon atong tanahon karon. Now, look at verse 16. Morning consequences. Lest there be any fornicator
or profane person as what? Esau, who for one morsel of meat sold his birthright. For ye know how that afterward, when he would have inherited the blessing, he was rejected, for he found no place of repentance, though he sought it carefully with tears. Makita ni nga story sa Genesis chapter 25. Kamulong kakantag lasong ganina akong gibasa pag-usab para ma-refresh ako ang Genesis chapter 25. One day si Esau, nangaso siya because he was a good hunter. May kay siya nga hunter. Unya, pag uli niya, ikapuy siya. Luya na kay siya. And ato makitaan mga kaigsunan, nagluto og venison si Jacob. Anan si Esau nga, Brad, pakan ako na Brad, kay gutom na kay Brad. I am faint, almost dying. Unya si Jacob, Brad, tagaan di ka pero ibaligya sa kuha imong birthright. Anan si Esau, unsa may pulos ani akong birthright kung mamatay na ko karon? Imo na basta kay tagay kog pagkaon. Ikaon siya. And through that he despised his birthright. Now, unsa rin nang naas birthright? Ang birthright, mga kaigsoon, before the Levitical or Aaronic priesthood, ang birthright, ang kamagwangan, siya ang mahimong mupuli, nga mahimo nga leader sa family. Because the father in the family is the king, the priest, and the prophet. Now, ito makitaan, mga kaigsuunan, they are direct nga mudawat sa saad kang gitawag nga Adan o kang Eve, that their descendant will be the one to bruise the head of Satan. So, si Esau karon, siya ang direct nga mudawat ato nga promise that in his race, siya ang mubrus sa gitawag nga head ni Satan, o pildi sa kaaway. No, ato makitaan, mga kaigsunan, si Jacob, even though ang iyang paglantaw atong maong saad, maong nga promise is dili mao, pero nakitaan gyud mo sa iyang pagtuo kay iya yung gipanayng kamutan nga maangkon to niya nga right. So, gidespise to ni Esau. Dili na double portion kaya ang number one pod, double portion pod ang bahin sa kamagwangan. Now ato makita mga kaigsunan that Esau became one of the worst enemy, mga Edomites, one of the worst enemy of Israel. Pag-abot niya sa panahon, pag ang Israel sulungon sa lahi nga mga nasod, pag musibat ang mga Hudiyo, ang mga Edomites pangpatyon sila along the way, ang ambuson sila. Luoy kay mga Israelites kaniadto. One of their enemies is this people. Now, mga kaigsunan, sa ito makitaan din na, living and looking for the long-term consequences, not just the lust of the now. Because this person, si Esau, he was living for the lust of the now. Kung unsa ang kaibog karon, kung unsa ang murag lami kay buhaton karon, iya karong ang kunon without looking at the consequences in the long term. And sometimes you young people and you old people and you igo people, so sama na igo edad. So, one day matagbo ninyo ni sa iyong decision. Satan will serve you something. Unsa man na ako'y venison nga ako ang ikon sa imuha. But this venison nga ako ipakaon sa imo lami kay ni, pero it will cost you your future family. It will cost you your relationship with God. It will cost you your relationship with your family. Pili ka. Cost you your future blessing from God. Pili ka. Unsa man, the lust of the now or gilantaw nimo ang gitawag nga kaugmaon. You see? Talking about boundaries, in relationships, in boundaries. In relationship, there are boundaries. Samot na og dili pa ka minyo. Now, ato makita mga kaigsuonan, sometimes that one of the couples na ay eagerness nga murag mulahos gid sa boundary. And that is your venison. Unsa man ang imuhang pilion, imo tong iserve karon ang kalingawan sa imong unod karon nga murag maka-enjoy sa imuha karon, or imong lantawon ang future consequences. Higala igsoon, ayaw lang lantawa ang kalipay sa now. Di ba? Pananglitan gudog, sayon ra kayo nga gitawag nga ilustrasyon nga maka-relate tanan apil mga estudyante. Sabot ng estudyante pananglitan karon, ana imong teacher nga kani kinahanglan nimo ni siya nga mahuman karong katapusan. Unya imong ginabot alayo man to. Unahon sa ako nigtan-aw human ning pila ka kuan sa kuan. Si Jungso sa to. Sa mga tagay ko pangalan sa mga kuan? Jungki. Si Jungkook sa to. Si sa to.
Kim Min Ho sa Lee Min Ho. So yan na, unahon ako ni guman sa tanan. So ato makitaan, you are trying to fulfill the lust of the now. Nga, pag amot na yun sa ugma, ipahan na, hala, ugma na day, ma'am. Ugma na. Pag human din, makita din quote sa Facebook, sa YouTube, o sa Google da yun. Geniuses are those who are procrastinating. Okay, Rocky. Namay kwans. Mangita gyud og kanang quote bitaw nga i-justify ang ilang mga mali pagkada kong binuwa. You see? Higala igsoon. Ana din sige tawag nga sa Elon Musk nga there is blessing in procrastinating. Kuyaw kayo, Elon Musk gani. Tanawa mga kaigsuonan, pila ka book Elon Musk kalibutan. Pila ka book billionaire sa kalibutan. Unya, effective dili. Dili, effective sa iya. You see? Effective sa iya sa imo ha. Ayaw i-apply ang iya sa imo ha, igsoon. You see? Kaya nga naman, pranang uban bitaw mga, mautahan ako sa, kadung ka ng mga advice bitaw diya sa YouTube, sa Facebook. Usahay ba, kaya ko mga, lami kipag kulit ko niya. Yesu, ay na mo pag-eskwela college, kay tanawa si Elon Musk, wala nakahumag college, successful man, yaw kayo. Ang uy, grabe, si Elon Musk, gano'n, most of the billionaires, wala kahumag college. Pangutan na. Pila ka buok, billionaire. Pila ka buok. Dapat tanan nga mga wala nag-college billionaire. Kaya tanan nga wala nag-billionaire, ay di na ako mag-college. Ay na ba mag-college? You see? But mga kaigsuonan, in proportion, kinsa man ang mas successful o kinabuhi, kinsa man ang masaruhay, katong mga nag-college. You see? So mga kaigsuonan, nay mga lugaw nga ginabutang diha sa kon eg tuo tanan. Pangutan na sang pastor, ay tabi lang. Sa ato makita mga kaigsuonan that there are advices that's very, very wrong. You see? In the first place, appealing kaayo siya. Kaya nga naman, it's give you the last of the now. Dire, mag-college, wala na'y professor, wala na'y thesis, uking kinabuhi, kani mo nindot, ako ang bus, akong gagalingon, last of the now. You see? Pag ang mga advice gani, gina-trigger ang last of the now, ang mahitabo mga kaigsunan, ay maganahan ka mo, ni tama. You see? And that's a big, big problem mga kaigsunan. And ato makitaan, it's very, very bad if you live for the past. Sometimes, sipyat magugusaw na, mali magudong gibuhat ba, mo nang ninani ko. Ayaw, kinabuhi ato. You see? Pananglitan karon. Lain imong kinabuhi karon. Ay, katumanggod sa una ba na ako'y sayop sa una. Sa una to. Sa una to. There was a someone nga niduol sa ako tawag sa pastor, we need to do this because gitawag nga para matama to among mali sa una. Mo ni among buhaton. Dili na ako sa sultig unsa. Kasi natanaw siya. Kay I have promised that I will not open it to anybody. But let me give you an illustration. Nani, I will do this just para mahimo matapakan nung sala sa una. And I've told her nga, sister, dili na maoy pamaagi para mapasaylo ang sala sa una. Dugo lang ni Kristo ang makapasaylo sa imong sala. Wala na lain pa. What you need to do is to learn from it and begin afresh. You see? Begin afresh. Kalimtan daw sa Ginoo. Ay na to hinumdum itong mga gibutang ay kalimtan sa Ginoo. You see? You have learned from it, you have make it right, and now begin afresh. Because God will not only give you a new beginning, He will give you a new life to begin with. Now ato makita mga kaigsunan that a lot of people are living in the past. Say maglagot ko makadungog bitaw anam, pobre mo ako mga ginikanan sa una mo nang wa mi na pa eskwela. Mano di ay? Tanawas man biulit tao, wala man nagi pa eskwela nakahuman man. You see? Nagkuan man, nag-working student man. Pwede man lagi, kaya man lagi. So dili rason. You see? Ay pala hubog man gud akong papa sa una ano. Ano himon? Atong makitaan, ayaw to himong rason. Do not live in the past. You have a new life, a gift kat karon, then you live for it and you do it the best for it mga kaigsunan. And sometimes we just live for the now. Do not live for the now. In terms of mga kalanon, mga kaigsunan, pangitaa lang ang kalanon para karon. Problema lang imong kanon karon.
But when it comes to big decisions in life, you need to look for the future kung tama ba. Kung maplastar ba mga kaigsunan. Because we need to make decision in the present nga naay tama nga paglantaw nga plastar ang imuhang gitawag nga kaugmaon mga kaigsunan. You see? So dapat na kay long-term result sa imong decision. Tanaw nimo ang long-term result sa imong decision mga kaigsunan. Because na, di ba, naay consequence ang atong mga utok ba? Atong mga utok di ta kalimot. Saon nimo di ka kalimot. Now, tungod kay di makakalimot, when you make a decision, pag maghimo ka decision sama ni iso. Tanaw nimo, kung ako ning buhaton karon, dili man ako malimtan ang tanang mga butang nga nahitabo sa akong inabuhi samot na ang mga sayop. Do I want to live in the future thinking of this past? You see, do I want to live with this kind of memory to remember? Because what you are about to do, you will remember it forever. Pananglitan karon mga kaigsuonan, gipili nimo ang pag-inom-inom, gipili nimo ang pagbarkada, nung gas pagtarong sa imong eskwela. And one day, sa diha nga 10 years from now, ang imong mga classmate nakahumanan ang nahimo nag mga professionals, na ikaw nahimo kang alas kagsako. Yung siwa may dautan ana. Kung mora gud na. Di ba? It's a good job. But if you have opportunity not to do it, to have a better job, nga unta mo imong gibuhat, and your entire life, mo na yung panghinambog sa imong anak. Ay, mo ni ako sa una. Mo ni akong nahuman sa una. Mo ni. Mura na, taman. You see? And you will live with it forever. Nga nasipyat ka kaniyad to, kay bas gipili nimo ang dili maayong butang, labaw sa gitawag nga mas maayong butang. And you will live with it forever. So decide karon. Decide karon. Mga dalaga, ingnon mo sa inyong mga trato, naman galing mo yung mga trato, ato dito sa ngit-ngit kita raduha. And I need to tell it, nga naman, it really happens. Now, unsa man imong unahon-unahon, will you live with it? Gusto ba ka nga magkinabuhi ka hangtod sa kahangturan, looking backward, nga unta, wa ko nisugot, kay dili unta ko klatado sa akong bana karon nga palahubog? You see? Dili unta ko gitawag nga mag-antos karon? Dili unta ko lisod karon, naunta ko career karon? Naon mahimo unta kong blessing karon? You will live forever looking backward, nga unta, wala na ako gibuhat. Would you want to do it sa imong kinabuhi? Of course not. I believe sa iso mga kaigsuon muna yang ginahuna na pirmi. Wa lang gid nako to gibaligya. Hilakod siya. Wa lang gid nako to despise akong birthright. Kung wala lang gid ako ni sugot unta, wala lang unta ako, wala ako nagpailad kang Jacob. Ang Jacob ra so planter, marunong. Ayaw pagpailad sa mga marunong, ay pagpailad sa mga maro mga kaigsunan. And I don't want you to live in the future looking backward nga unta wa nako to gibuhat. And we praise and thank the Lord, we are reminded in our church. Now ato makita, the pain of living when you are old is when you want to be something you are not. Diba itong kanta ni Fernando Pugod? Sa itong guwan? Kanta ni Fernando po? Kung natapos ko ang aking pag-aaral, di sinsana'y meron na akong dangal. You see? May pagmahay. You see? Gusto ka mo na imong kanta sa pagabos panahon? Ayaw ay. Dapat imong kanta, to God be the glory. Mo na imong kanta, sa Diyos ang imaya. Ano na imong kanta? Okay. Kung natapos ko ang aking pag-aaral. Pagmahay. Ma-feel na ko ang pagmahay sa mga nagkanta. I hope it will not happen to you mga kaigsunan. You want to be something. Anya, mo na din ang mga ginikanan. Kato akong pangandoy sa una, ako na lang ning ipasa sa akong mga anak. Di ba maong nahitabo? You see? Pero mga kaigsunan, katong mga inana na lang ginabuhi, wala tayo mabuhat ato. Wala yung kahuman because of your bad decisions. Pero ikaw karon batanon nga napakay chance. Ayaw gyud taon ingnay mong gagalingon pagabot sa panon. Okay ra gyapon ako lang inon nga ako lang ipasa sa akong mga anak. Ayaw. You see? Don't set a difference sa imuhang panimalay mga kaigsunan. You see? Now, kabantay ka, pag ang ginikanan professional, more likely, mahimong professional ang mga anak. More likely. Pag
Ato ang ginikanan bitaw gitawag nga dili professionals. More likely dili man tanan pero dakong puruhan nga dili pud may mong professional ang anak. Majority naman siguro sa 7 kabuk anak siguro nay 2 nay 1 kabuk na imong professional. Katong ginikanan nga mga dili professional. Gawas to mga naning kamot nga gipus lang mga anak sa eskwelahon. Pero katong mga professional ang mga anak sa 7 kabuk anak nay 1 nga badlungon nga wa kahuman. You see, kasagraan. No ato makita mga kaigsuonan, if you will be the difference now, dako gag mabago ang imong kaugmaon, apil imong mga anak. Look for it one day. You see, don't be like Esau. Sa imong race, tarunga gyud, ay pagpaluya-luya, nay mga discouragement, pero barog kupot sa Ginoo, ug ayaw pagkasasama kang Esau, nga magmahay pagabot sa panahon. It's very, very important to be told sa mga katawhan, mga kaigsuonan. Now, as we end, the past cannot be relived. Dili na nimo mausab pa ang kagahapon. Just like ang imong gipangbuhat atong gahapon, dili mo mausab. Panangitan ko, kalinturahon ka karon. Ana din ka nga, kay sayang, oy nga anong nagpaulan, magiging gahapon ba? Wa ko nagpaulan gahapon, di ko kalinturahon karon. Mausab pa ba nimong gahapon? Di ba na, gahapon na kayo ito. Ay, baka itong dugay na. You see? So, Igsoon, you cannot relive the past. What you can do today is live wisely. Both the adults and the young people, the same. Live wisely today. Don't be like Esau. We have our race, natay mga lumba, nga dapat atong bantayan, nga dapat atong kuptan mga kaigsuonan. It's very, very important to apply those lessons sa atong mga kinabuhi. And one day, makaingon ka, tama gyud si pastor. Manong tama si pastor, kay mo giingon sa pulong sa Ginoo. And di ko gusto nga moingon ka one day, may pagituman ako si pastor. Kaya nga gyud ato, giingnan naman ko daan pero wag ko naminaw. Sayang nga gyud kayo. Kung natapos ko ang okay, so kantanin mo. Pagkaluoy. You see? It will be very, very painful mga kaigsuonan. And I hope by the grace of God, imuhan ng ibutang sa imuhang unahuna. And serve God today. Ay ibaylo ang Ginoo. Ay ibaylo ang Ginoo mga kaigsuonan. God, if God will be with you, no matter what, there is joy. Palihog man ang tanan. Let us pray. Father in heaven, we thank you, Lord, sa imuhang gihatag nga wisdom sa amo Ginoo. Thank you, Lord, because your word not only save us, but teach us how to live our lives. Ibabaw na ining kalibutan, Ginoo. We can have principles that we need to follow and we need to obey, Ginoong Dios. Karon palang daan. Salamat, Amahan, sa mga katawhan nga niya. And I pray, Ginoo, nga ilang masabtan ang imong pulong, Lord, and this wisdom could be passed to more people in the future. And Lord, there are a lot of brethren, Ginoo, who are not present today. This message could be a great help sa ilaha, Ginoo. But Lord, they have chosen the wrong place. Karon, they could have been saved because of this message. But I pray, Ginoo, nga kami po di po magkumpiyansa, Ginoo. Kay basig kabalo na may unsay tama. Mas buhaton gyapon namo ang mali. Tabangi mi, Ginoo, that we will really obey and follow what you want us to do. I-bless kining mga katawhan karon, Ginoong Dios. Panalangin ni ang tanan, liguna ang tanan. Sa ngalan ni Jesus gipangayon na ang tanan. Amen. Let's have a short invitation. So on. If you wanted to pray and talk to God, you can come. The altar is open for you. Come and talk to God. Storyaha ang Ginoo, Igsoon. Maybe you have made bad decisions in the past, but today is a gift, a present for you, para imo tong i-make right. To you, young people, you have
a long way to go. Ask the Lord to guide you to choose the right path and the right decisions karon. Istoryahan ninyo ang Ginoo. Get right with God. Get right with Him.